Ngayon naman po ay ating aaralin ang ika-27 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Basahin po natin. Paano ipinahiya si Jesus? At paano pinababa ang pagtingin kay Jesus? So in English, how was Jesus humiliated? At ang kasagutan po sa tanong na yan ay, naging mababa ang pagtingin kay Jesus nang siya ay sinilang bilang tao at sa isang mahirap na pamilya. Nang siya ay sumunod sa kautusan, nang maranasan ang labis ng paghihirap tuod ng Diyos at sumpang kamatayan sa krus, nang siya ay ilibing at panandaliang nanatili sa kapangyarihan ng kamatayan. So kung makikita po natin, isa-isahin po natin ang mga naganap sa pangyayari iyan. Meron po dito una, ipinanganak sa samsara ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay sinasabi sa Biblia sa Lucas 1 verse 31. Basahin po natin. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mamanganak ng isang kasunod na lalaki at siya ay pamangalanan mo, Jesus. So sinabi din po dyan na isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, pinalot niya sa nabili ang sanggol at inihiga sa isang samsara sapagkat wala ng lugar para sa kanila ang bahay para tuyan. So meaning to say, ang ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos ay pinanganak sa samsara. Sabi din po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandaang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging tuha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging tuha. Can you imagine that? Yung mga pangyayaring yun ay kalooban ng Panginoong Diyos. So meaning to say, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at ang ating Panginoon ay talaga namang yun is talagang kalooban ng Panginoong Diyos. Sumunod dyan, si Jesus ay sumunod sa mga kasulatan. So sabi sa Galatians 4:4, basahin nga natin. Ngunit nang sumakit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at nabuhay sa ilalim ng kautusan. So makikita po natin dito na ang Panginoong Jesus ay sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kasi si Jesus ay anak ng Diyos, diba? At pangatlo, sabi dyan, tinanggap ang parusa ng Diyos. At sinabi ko sa Isaiah 53 verse 3, basahin natin. Hinamon siya ng mga tao at pinapil. Nagdalan siya ng hanggi at hirap. Wala man lang pinansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabubuhan. Di ba kung mababasa natin sa mga previous chapters ng Bible, makababasa natin doon ang Panginoong Jesus nung naging tao siya. Marami rin mga tao yung hindi naniniwala sa kanya, marami rin mga tao nagusig sa kanya. So meaning to say, lahat yun kailangan pagdaanan ng Panginoong Jesus kasi yun yung plano ng Diyos Ama. Sabi pa dyan, tinanggap ni Jesus ang parusa ng Diyos sapagkat, ayun yung sinabi natin. Sa Lucas 22 na tayo, verses 41 to 44. Iniwan niya sila at pumunta sa Galilea at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung kalooban niyo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban mo ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin at nanalangin daigdig at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking tatak ng dugo. So kung mababasa natin dito, diba?
buhay niya siya ay mahirap. Pero pinili ng Diyos ang mahirap ng pamilyang ito para ipanganak ang Mesiyas. So, tayo, wala tayong ano doon, na parang wala tayong pwede sisihin or something like that, na parang bakit gano'n? Kasi Diyos ang nagtakda. Amen? So, ito po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga kanyang bugtong na anak, si Jesus, para tanggapin ang hirap na para sana sa atin, na para sana sa tao, upang iligtas ang tao. Sapagkat hindi pwede iligtas ng tao ang kanyang sarili. Ganun pa rin naman yun eh. Kahit sabihin natin na gusto mo, hindi mo pa rin kaya. Alam mo kasi kung bakit? May isang katangian si Jesus na wala tayo. Sapagkat siya ay hindi makasalanan. Tayo makasalanan tayo. Kaya hindi tayo qualified to do everything what has Jesus done. So dahil dito, kung kasama si Jesus sa alman at kailanman, pwede nang magtagumpay sa lahat ng hirap ng buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen. That's why if you have Jesus, if you really have Jesus in your life, you have this kind of hope in us na kahit ng pagsubok ng buhay natin, magtatagumpay tayo. Amen? So paano nga po ba pinababa yung pagtingin kay Jesus? So parang iisipin natin, diba? Parang Panginoon ko siya, pero bakit siya pinababa? So, kung mababasa natin sa Bible, maraming tao yung nagparana sa kanya ito. Hindi nila kinilala ang kanyang pagka-Diyos. Diba? Tinanggihan nila ang kanyang mga gawa at milagro. Kahit malinaw na nagpapakita siya ng mga kapangyarihan ng Diyos, ayaw pa rin nilang maniwala. So, mapapatanong kayo, kaya ganun yung tao. Parang kahit before, they encountered Jesus Christ. Pero, ba't ganun pa rin? What more yun? Pero, makikita natin yun. That's why, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay ipinanganak. Amen? Si Jesus ay anak ng Diyos at ang kanyang kapanganakan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayan. So, hindi pinagkaibahan natin. Ipinanganak man si Jesus Cristo, natatawan man siyang tao, pero siya ipinanganak through Holy Spirit, di ba? So, sa makatuwid, walang kasalanan si Jesus. Ibig sabihin, wala sa kanya ang lahat ng kasalanan, ngayon pa man, siya ay sumunod sa kautusan. So, hindi pwede na tayo yung sumunod. Hindi pwede na hindi tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin naman nararapat na hindi tayo magpasalamat sa Diyos dahil sa pagganap ni Jesus sa pangako ng Diyos na pagliligtas ng ating buhay. Meron ba dito na hindi nagpapasalamat? I hope wala naman yun sa ating buhay. Sapagkat, sa pamamagitan ng pagsunod, upang tumanggap tayo ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Amen? Yung kaligtasan ng tao, libre yan, nasa iyo, kung tatanggapin mo yun. At wala kang ginawa, as in, biyaya iyon ng Panginoon Diyos. So ano ba yung i-respond mo dun sa ginawa ng Panginoon? Diba? Sabi nga po sa Galatians 4, verses 4 to 5, basahin na po natin. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos, nagsingilan ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa iyon, tayo ay tuturing ng mga anak ng Diyos. That's why ngayon, tinatawag tayong child of God. Amen? Are you a child of God? Amen. At ang pangalawang hakbang sa pagpapakababa ni Jesus ay, basahin ko nang siya ay namuhay sa paghihirap at poon ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos, pero siya po ay tumanggap ng pagsuway at hukuman at pagwawalang bahala ng mga tao. At ang kanyang buhay ay nasa paghihirap dahil sa poon ng Diyos. Dapat tayo ang tumanggap ng paghuhukom at poon ng Diyos, sapagkat tayo yung makasalanan. Pero, diba? Subalit si Jesus ang tumanggap ng hirap at poon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo upang tayo ay maging anak ng Diyos. Yung lagi tinuturo sa atin. Paano ka ba naligtas? Of course, only Jesus. Kasi namatay sino? Si Jesus. Yun yung pinakang ginawa niya para sa atin. At ito ay dahil sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Basahin na po natin. Hindi kaila sa inyo ang magandang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging tukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang nagiging tukha. Kaya habang ginagawa natin ang ating tungkulin bilang Kristiyano, dapat hindi po tayo
pagpapahabag ng mga hirap sa krus at pagdaanan ng kapangyarihan ng kapwa. Si Jesus ay anak ng Diyos, ngunit ipinababa hanggang ipinangako siya sa krus at nasa baba ng kapangyarihan ng kamatayan upang maganap ang pangako ng Diyos na pagliligtas sa atin. Upang tayo ay matuwid sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. May mga nagsasabi po na dapat hindi na lang namatay si Jesus sa cross. Parang, bakit gano'n? Bakit hinayaan siya mag- diba? Yung story ng mga nalalaman natin. Pero, yun po ay kalooban ng Diyos. Kaya wala po tayo dapat i-ando. Kumbaga, sige, isipin nyo, kung hindi namatay si Jesus para sa inyo, saan tayo pupulutin niyo? Diba? So, kagandahan nun, makikita natin mamaya, na dahil dito, ginanap ng Diyos ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat mahalin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin bilang anak ng Diyos. So, tinuturo po sa atin na araw-araw kung ano yung mga gawain na dapat natin gawin nung moment na tayo ay niligtas ng Panginoong Jesus, diba? So, hindi naman natin minsan kailangan gawing excuse yung mga bagay na hindi maganda para gawin mo pa kasi sabi mo, ligtas naman ako mahal naman ako ng Diyos, patatawarin naman ako ng Panginoong Jesus, kaya okay lang. Kumbaga, gawin po natin, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang sarili mo tagapagligtas, of course, yung buhay natin kailangan mabago. Amen? At maging masunurin sa Panginoon. Si Jesus ay anak ng Diyos sapagkat ang kanyang pagpunta sa sanlibutan ay isang pagpapahababa para sa tao. Tinanggap niya ang galit ng Diyos Ama sa krus dahil sa kasalanan at upang tanggapin ng tao ang kaligtasan, tinanggap niya ang sumpang para sa tao. Dahil pagkatapos namatay sa krus, siya ay inibig at nagpasailalim sa kapangyarihan ng kamatayan sa loob ng 3 araw. Diba? Namatay ang Panginoong Jesus. Pero kagandahan doon, siya ay muli nabuhay. Do you believe that Jesus is alive? Amen. So, dumako naman po tayo sa 28 na katanungan. Sabi dyan, basahin na natin. Paano tinakila si Kristo? So, how is Christ exalted? Ang sagot po dyan, si Kristo ay dakila. Amen. Siya ay muling nabuhay ng 3 araw, umakyat sa langit, at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. At sa huling araw, si Jesus ay babalik para sa pagmumuhay. Do you believe in the second coming? Jesus Christ. Amen. Sabi dyan, si Jesus ay muling nabuhay. Sabi sa 1 Corinthians 15:4, can we read it together? Ayan. So, meaning to say, hindi siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling nasa krus. Kaya pag may mga nakikita kayong tao sa krus, baka iba na yun. So, Jesus is alive. Amen? Sabi pa dyan, si Jesus ay umakyat sa langit. Sabi sa Marcos 16:19, basahin natin. Pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. So, umupo siya sa kanan ng Diyos. Sabi sa Roma 8:34, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay? At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Amen. So that's why we can come to God. Kasi because of Jesus Christ. Kasi dahil ang mga tao kasalanan hindi pwede lumapit sa Panginoon Diyos sapagkat namamatay ang tao. Amen. Pero it is God's plan, beautiful plan, to give us His only begotten Son, Jesus Christ, that we will be able to reach our God. Kaya kayo, huwag na kayong mahiyang manalangin sa Panginoong Diyos. Kayo na lang yung gagalaw, kayo na lang yung kikilos. You can talk to God wherever you are in prayer. So huwag na kayong tamarin, huwag na tayong tamarin, diba? It's an access to God directly. And it's a privilege, it's all by grace. Kaya dapat gawin natin ito. Amen? Sabi niya, si Jesus ay babalik at mahuhuko. Sabi po sa awit 53:4, basahin mo natin. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay ng muna ang apoy na nanggagaling, gumapoy ang ugot ng lakas, umahangin sa paligid, ginagawa niya saksi ang lupa at kalagatan, upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirap. So, kung gusto niyo parang mas nakaka-inspirasyon patungkol sa paghukom ng Panginoon
kanyang muling pagkabuhay matapos ng ikalawang araw. Amen. So sinasabi nga po natin, di ba, nabuhay ang Panginoong Jesus. At ito ang patotoo na bumalik si Jesus sa kanyang kadahilan dahil siya ay nagtagumpay sa kapangyarihan ng kamatayan. Amen po ba? Pinagtagumpayan ni Jesus yun. Kailangan niyang pagdaanan ng kamatayan, pero ang kagandahan doon, nabuhay siya po. Ibig sabihin, He overcome the victory of death. Amen? Kaya, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay patotoo. Ay patotoo na ang lahat ng kasulatan ay naganap na at patotoo rin sa muling pagkabuhay ng mga Kristiyano. That's why all the believers of Jesus Christ, we have hope that we have eternal life and we will be together with Jesus Christ. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 15:20, basahin natin. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan ng muling ang bubuhayin ng mga patay. So ang ating pag-asa ay buhay na walang hanggan sa langit. Amen? At ipinakita ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya kung habang tayo ay nabubuhay dito, nakikipaglaban tayo sa mga bagay-bagay. Lahat ng mga problema sa pamamagitan ng ating tiwala sa Panginoong Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan sa langit, ito po is talagang magbibigay kalakasan sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? Pangalawang hakbang, basahin nga po natin. Nang siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Ang pag-akyat sa langit ni Jesus ay nagbibigay ng tiwala patungkol sa langit. Pagkatapos kasi umakyat ni Jesus sa langit, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Amen. Kapag po sinabi umupo sa kanan ng Diyos, ibig sabihin nun ay lugar ng kapangyarihan at kaluwalhatian. So siya lang yung marapat-dapat na makapasunod. Sapagkat si Jesus ay namumuna at nag-iingat sa kanyang simbahan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Sabi po sa 1 Pedro 3:22, basahin natin. Na umakyat sa langit at iingat sa kanan ng Diyos. Naghahari siya doon sa mga anghel at sa mga pangyarihan sa langit. Amen. So kaya mga kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, habang tayo nabubuhay, huwag tayong matatakot o malungkot sapagkat si Jesus na dakila, siya yung namumuna sa buhay natin at nag-iingat ng buhay natin. Amen? Faith over fear, di ba? Amen. So sabi po sa pangatlong hakbang, sa pagbalik ng kadakilaan ni Jesus ay basahin natin ang kanyang pagbabalik para sa paghuhukom. Ang pagbabalik ni Jesus para sa paghuhukom ay pinakahuling pagbibigay pagdakila sa kanya. Ito ay katapusan ng parusa sa kaaway at sa kasalanan. At sa mga oras na yun, ito po yung pagganap ng muling tagumpay ng mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi dyan sa Pahayag 1:7, basahin natin. Tingnan ninyo, dumarating siya na sa mga alapaat at makikita siya ng lahat. Pati ang mga umuso sa kanya, tatahis ng lahat ng ibig sa lupa dahil sa kanya. Magkakaliwa, Amen. So, nasusulat sa Biblia yung mga magaganap sa araw paghuhukom. At sa mga oras po na pagbabalik ng ating Panginoon, which is He is the highest, siya yung kataas-taasan, siya yung maghuhukom sa bawat taong makasalanan. Ngunit ang mapagdubay sa mga anak ng Diyos sa langit ay magbibigay ng gatimpala at buhay na walang hanggan. So, meron po talagang judgment doon sa mga tao na naniniwala sa Panginoong Jesus at meron kalakip ang sinabi dyan, gatimpala doon sa mga buhay ng mga tao na naniniwala sa Panginoong Jesus. Lagi po natin tatandaan, ito ang pangako ng Diyos. Nakikita natin ang mga pangako ng Diyos hanggang sa panahon ngayon dahil alam natin ang Biblia. Alam ba natin ang Biblia? Patuloy pa natin alamin. At alam din natin na si Jesus ang ating kaligtasan. Amen? Ang pagtaas ni Jesus ng kanyang kapurihan ay may 4 na. So, basahin nga po natin sa isa. Ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pag-akyat sa langit, umuo sa kanan ng Diyos, pagbalik din ang hari ng mga mahal. Amen. So ito po yung tinuturo ng totohanan patungkol sa ating Panginoong Jesus na hindi siya nanatiling palagi. Ang Panginoong Diyos ay buhay, umakyat siya sa langit, at umupo siya sa kanan ng Diyos, at siya ay babalik as King of Kings and Lord
Holy Ghost. Amen? Ngayon po, napaka